Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Ganda daw, Team Pula, bagay sa atin, ano? Pula-pula-pula talagang helmet ko. Ay! Uy, ang ganda naman, Ralph. Pero Uy! nga, ang ganda. O, ingatan mo, ha? Pwede itong contact lens. Contact lens? Hindi, ano ka ba? Ano? Pang bowling. Oh! Hindi, mas maganda yung Ate Sabaw. Hindi. Ano yan? Pang manghuhula. Hindi, akin na nga mas maganda dito sa... Ay, halika dito. Uy! Ay, regalo ko sa'yo. Uy, hindi! Donita, ano ka ba? Donita, akin yan. Ayaw mo na, mag-usap tayo, babayaran ko na lang. Sige, ay, motor na lang kulang ko, ha? Yes! Palakpakan ng mga kapatid! Grabe, at least motor na lang kulang ko. Pwede ko ba ireklamo yung parang na-hold up ako? Hindi, ano ka ba? Okay. Sa bawat mainit na harapan, hindi pwedeng puro banggaan. Kailangan may pupuntahan ang usapan. Ganyan kami dito sa aming koponan, ang Team Pula! Hindi rin kami magpapaloko sa mga nagbabait-baitan, awat sa mga nagsisihan na walang basihan. Dito ako sa Team Palaban! Puti! Kaya naman, welcome dito sa... Face-to-face harapan! Wala silang preno sa pagbibigay ng opinyon at komento. Please welcome our harapang tagapayo. That's right! Sabi niya, pagsunod sa batas is a must! Ating legal expert, Attorney Lorna Capunan! Walang prenuhan daw sa paggawa ng kabutihan. Dr. Love, Brother June Banal. Ito naman, self-love at inner peace. Helmet para sa mental health. Dr. Camille Garcia. Helmet ng kapayapaan para sa dalawang panig. Check! Solusyon para siguraduhin na ang alitan, peace ang maging destination. Check na check! Siya ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Sinong sisimulan? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Yes! Sa mga puso. Naglinis ka ba ng puso? Oo, pati kwarto ko nilinis ko, Ryan. Hindi lang puso Puso, ang di ba? nilinis, Oo. So, tayo po ay magre-resolba na naman ang problema ng mundo. At yan po ay nagsisimula lahat at nagtatapos dito sa Face to Face. Sabi nga nila, ang taong nagigipit, sa sangla na rin kumakapit. Pero bakit tila ang pinagsanglaan, siya pa raw ang iniipit? Oh! Paano na naman kaya ito? Makikisaw-saw tayo sa usapang motor ke horror. Wow, Leia, ha? Tinuring kitang kaibigan. Hindi mo na tinubos yung motor, hindi mo pa rin binalik yung aso ko. Sinamantala kasi yung kabaitan ni Beth. Kaya ikaw, Beth, sa susunod, ha? Huwag ka basta-basta magtitiwala, lalo na tungkol sa pera. Motor kaya ay tubusin pa ni Frenny? O bye-bye na si Beth sa kanyang money? Okay, so siya na ang pinagsanglaan. Siya pa ngayon ang namomroblema. Bakit naman kaya? Naku, may usapang motor at may usapang aso. O ano ang kaugnayan ng motor sa aso? Malalaman po ninyo dito kay Beth. Humarap ka na! So, Beth, anong problema? Matagal ka na tumatanggap ng sangla. Hindi po, ma'am. Ay, hindi? Hindi po, ngayon lang po. Kasi po, dahil sa kaibigan ko po siya. Oo. Nakiusap lang po siya sa akin. Okay. Na kung pwede raw pong isanla yung motor niya sa akin. Kasi nga po, kailangan po ng anak niya. May anak po kasi siyang PWD. Panggagamot daw po. Okay. Yun, nakiusap siya. Pinagbigyan ko naman po. Sabi niya, hanggang 2 linggo lang niya po, tutubusin niya na raw po. Siya na rin po nag-offer sa akin na magpapatubo siya ng 2,000.
Magpapatubo Bali, ng magiging 12,000 po. Maghuhulog daw po siya ng 6,000 kada linggo. Okay. Ngayon po, nakahulog naman po siya isang beses. Hindi na nasundan. Opo, hindi na po nasundan yun. Wala na po siyang hinulog. O gaano katagal na yan? Bali po, sinala niya po sa akin kasi February 15 po. Nakahulog lang po siya February 22. So hindi pa naman masyadong matagal. Opo. Siya po kasi may sabi. Siya po may sabi na tutubusin niya sa ganung araw, sa ganung 2 linggo. Correct. lang po. So hindi naman siya tipong 1 taon na o 2 buwan na. Kasi Pebrero pa lang inutang. Pero ito ngayon ang komplikasyon. Ginagamit kasi niya yung motor. Opo. Tama ba? Pinagagamit mo kanino? Sa pamangkin ko po. Sa pamangkin Opo. mo. Kasi nga Okay. po, kaysa po nakatambay, pinanghahanap buhay ko muna po sa kapamangkin ko para po meron po ang pansuporta rin sa akin. Anong ginagawa niya, rider? Opo, naghahabal-habal. O, tingnan natin sa ating mesa ng ebidensya ang kanilang kasunduan. O mabuti naman, meron kayong kasulatan. Opo, sinabi ko naman po sa kanya. Okay. Nagagawa ako ng kasulatan. Okay, so 10,000 piso, papatungan ng 2,000, maghuhulog kada linggo na 6,000. O ayan. Pero yun na nga, walang nakasulat na pwedeng gamitin. Opo, yun nga po. Wala Ayun. Ang inirereklamo niya sa'yo yung paggamit ng motor. Bakit daw siya Nagagalit hindi po makabayad? Bakit daw? Nagkasakit daw po siya. Nagkasakit. Hindi Pero may na- trabaho din to. May trabaho po siya sa salon. Nag-ano po siya, nagre-reband-reband. Yung Ay, ganun ito po. na naman tayo sa rebond. Talagang rebond is life. Okay. So, may trabaho. So, ang feeling niya, makakabayad naman kasi may trabaho nga naman. Opo. So, Tapos nito po, kaya hindi na po siya nakahulog kasi nga raw, nagkasakit siya. pero merong patong sanga tungkol sa aso. Ay! Paano yung motor napunta sa aso? Nauna yung aso. Nauna po yung aso. Sinanla yung aso? Hindi. Hindi. Ano na ang kwento ng aso? Ano naman, yung aso naman kasi, babae po kasi yung aso ko. Ngayon, meron siyang lalaki, yung kapatid niya. Ipapalahian ko sa kanya, papakasta. Sabi ko, pag napakasta, sabi ko ganun, ibalik na. Ang pagkakaintindi niya pala, bigay ko na sa kanya. Anong breed ng aso? French Bulldog. French Bulldog. Mahal. French Mahal Bully. yan. Ay, medyo may kamahalan din yan. May nagbebenta ng mga 10,000 yan. 10,000 Sa sa akin, mahal bawat. ate ko rin. Ang bili ko 100,000. What? Kasi may papers. May papers, may babae at lalaki lahit. yun. Oo. Yung babae mahal, 130. Yung lalaki ko nasa 80. Wow. Yes, May oo. ganyan, yung mga champion French. breed. Oo, yung mga Oo. ano talaga siya. Meron kasi mga perfecto talaga eh. No? So, mahal ang Mahal yung ang- French. Paano Tsaka naman yan? nagsasalita ng French kasi. Paano yung tahol ng French Bulldog? Bonjour! 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 Akala niya po kasi sa kanya na eh. Kaya hindi ko naman binibigay sa kanya. Di ba? Okay, teka muna. So, paano naman maiisip nung kaibigan mong binibigay mo lang yung napakamahal na aso? Lasing nga po kami noong birthday ko. Ay, lasing! Nagkainuman po kami. Eto na po yung tinatawag na Siapang Laseng. Opo. Siya naman ang nagsangla ng motor. At kumuha nung aso. Ang inirereklamo, Lea, humarap ka na. Okay, Lea. Nako, derechahang tanong. Totoo ba na hindi ka marunong tumupad sa usapan ninyo ni Beth? Pagdating man sa motor at pagdating sa aso. Sa pagbabalik ang sagot mo, ha? Maghinahon muna tayo. Puti! 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 And ipinakikilala si Tasha. Ayan, yay, Tasha. Ito po yung French Bully na kanilang, pinagkakaawayan. Si Tasha, dating kay Beth. Pinakasta sa alaga naman ni Lea. Si Lea hindi na sinole. Si Tasha, ilan ang naging anak? Nakunan po siya eh. Nakunan? So, hindi nagkaanak at all? hindi. Ay, hindi. Baka kaya ayaw Nabalitaan isole. ko po kasi, nabuntis nga po yan. Tapos may nakapagsabi po sa akin
na nanganak nga raw. Tapos sabi niya nga po, nakunan. Baka naibenta na. Yun nga. Baka pwedeng Hindi, ganun ang pwede nangyari. naman po. Tasha, kawawa ka naman, palahian ka. Okay. O sige, pag-uusapan natin si Tasha. Maya-maya lang. Naku, nakakatawa. Ganito ang dog mo, no? Yeah. Ganito. Mas maliit yung sa akin konti, ate ko. Correct. Okay, tignan natin kung kanino lalapit si Tasha. Ayan. Okay, Tasha. okay. Tasha. Tasha. O, ayan. Tasha ba? Kanino lalapit? Tasha, come here. Ate Corinne! Ate Corinne! Ate Corinne! Dito na talaga siya sa akin. O. Sa'yo talaga, ate ko rin. Tasha, come here. Dito na come talaga here, siya. baby. Come Oo. here. Come to mama. Alam mo, alam niyang nag-aaway kayo. Kaya ayaw niya sa kapwa nag-aaway. Yung diaper mo, pang baby na, ha? Oo. Dito na talaga siya pumuesto. Diyan ka na Ayan, muna. bodyguard ko na siya. O, Tasha, diyan ka lang, ha? Wala kayong usapan? Usapang lasing daw, Lea. Ayun nga po bali nagiinuman po kami magkakaibigan. Ang birthday niya po yun Tapos bali lang po siya, nag-offer lang po siya, nilabas niya po kasi yung aso na yan. Tapos nakitan po ako, sabi niya gusto mo ipaano ko muna sa'yo, ibigay ko muna sa'yo. Sabi ko, seryoso ka ba dyan? Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, oo. Tapos yun, kinabukasan, doon po ako natulog sa bahay ng pinsa kasi dumadayo lang po ako sa kanila Tapos, bali pa nangyari, kinabukasan, pag uwi ko, binigay niya na po sa akin. Ayun. Ano ba talaga? Binigay mo ba o ano? Hindi ko po binigay. Sabi ko nga sa kanya, yung kapatid niya po, meron pong French na lalaki, papalahian po. Palahian. Hindi niya po rin naintindihan. Oh, okay. So pero nagtagal sa kanya. Naka 5 months po sa kanya kasi nga parang inari niya Parang inangkin niya na. Tapos pag chinachat ko siya, hindi na siya sumasagot sa akin na tungkol dito. Hindi niya na ako kinakausap. Kailangan may testigo. May testigo dapat na talaga nagkaanak. At saka kung ilan. At dako, pag napatunayan niya yun, magkakaroon kayo ng problema, kailangan mong bayaran. Kasi siya ang may-ari. Okay, so, yan ang usapang aso. Yung sa motor naman, magkano bali ang pagkakasangla? Bali 10,000 po. Ako na rin po lumapit sa kanya kasi kailangan ko po ng para sa anak ko. Kasi nga, nagte-therapy nga po siya. Wala na rin po ako ng trabaho. Kasi nga po, hindi ko po maano yung anak ko, matutukan kasi nga po gumagawa na rin po ng kalokohan. Yung anak ko po na yun, hearing impaired po siya. Kung saan po siya nagpupunta, kung saan ko siya hinahanap, nagpo-post ako sa Facebook para madali ko siya makita, may makikita sa kanya nakakilala ko. Sasabihan siya. Kasi 14 years old na po yung anak ko, mami. Tapos yun, bali, pagka ganon, umuwi na lang po siya ng pusa sa bahay, ganyan. Tapos ngayon, pagka yung nagtatrabaho na ako sa salon, pag pumapasok po ako, pag uwi ko, wala po siya palagi sa bahay. Yun Wala kayong ibang kasama sa bahay? Yung dalawang anak ko po kasi, pumapasok po, nag-aaral. Tsaka may mga kanya-kanya pong sariling mundo yung mga anak ko na yun. Paano mo tutubusin? Wala nga po ako. Kaya nga po nakikiusap po ako sa kanya. Nabigyan niya po ako ng konting panahon. Makapag-ipon-ipon ako. Kasi hindi naman po ako nagbibigyan, di ba? Hindi naman po ako nakatahan sa bahay. Gumagawa rin po ako ng paraan para maski pa paano mapagtabi ako at makapagbigay po ako sa kanya kahit paunti-unti. Paano nahantong sa hablutan ng susi ng motor? Nung nakita niya po kasi yung pamangkin kong lumalabas, na inaano raw po sa baha. Yung mabilis daw po yung Sinusuong takbo. sa baha. Tapos sinitan niya po yata na ba't ginaganon yung motor, tapos kinuha niya po yung susi. Ayun. Hinugot Okay. niya. Okay. Tapos pinagmumura niya. Yun ang bawal. Bawal ang nagmumura. Nagsumbong po sa akin sobrang galit ko lang pamangkin po yun, madam. Sobrang kasi nakita ko po na inaano nila po sa baha yung motor Okay, Parang teka inaano muna. niya. Pakinggan natin yung mga kakampi nila. Okay? Okay. Mamaya hahanap tayo ng resolusyon tungkol dito sa pagmamay-ari kay Tasha, ha? Pero kanina, narinig na natin ang panig ng pinagsanglaan ni Beth ng motor, pinagsanglaan ni Lea ng motor kay Beth, dedepensa naman ang naging saksi. O eto na, ang kakampi ni Beth, si Che, humarap ka na. Pangulang iya mo! Sa lahat ng galit, ikaw nakangiti. Then, ma'am, napakawalang iya po niya. Walang utang na loob. Walang utang na loob.
Gagawa ka ng kwento. Magaling ka Parehas kayo magkalma ng mag-asawa, kwento. ganyan Kayo kayo, mabait lang kayo eh. Ikaw masyado Mabait maano lang ng kwento. Baka ano mo. O, teka muna, Che. Ano ang kwento mo naman? Ma'am, ito po kasi nagsisinungaling po yan eh. Nagiinuman po kami, ma'am eh. Nagiinuman po kami. Kami po magkakaharap. Pinahiram lang po sa kanya to. Tapos sasabihin niya, binigay na. Totoo naman Walang binigay hiya eh. mo, sinungaling ka. Gumagawa ka lang ng kwento. Pinapalakihan lang kasi sa'yo to. Hindi Samantala naman kasi hindi pagkalasing naman to, binigay, hindi di ba? na alam yung mga Hindi totoo sinasabi. yan. Kaya ikaw na lang gumagawa Hindi. ng ganyang ano. Mabait lang kasi siya, kaya hindi kanya inaano. Para depensahan ang inirereklamo, tawagin naman natin, ang kakapit kinakasama ng nagsangla, si Boyet. Boyet, humarap ka na. Ayan, isa pang walang yayan. Nanghiya po talaga yan. Para sa silang dalawa. Parehas po manloloko Magagaling yan. lang sa una. Sila ay couple shirt. Ha? O pareho sila nakapula? Yes. Oo. O, so teka muna, ano naman yung kwento na nakasangla pero nagagamit pa rin ni Boyet? Opo, nakita ko po kasi siya, ma'am. Oo, Nakita ko po, inano niya yung susian ng motor. Tapos inano ko, sinita ko, bakit inaano mo yan? Bakit inaano? Inaano po yung susi, yung Sususian niya susian. po. Dalawa po kasi yung bali susi, isa lang po yung binigay nila sa akin. May duplicate po sila. Duplicate. Nakita po nito. Oo, tapos sabi niya po sa akin, wala kang pakialam. Kami alam niya po, may-ari. totoo naman eh, Wala kang pakialam. Kami may usapan dito. Kasi wala pakialam sa akin, kundi kaibigan ko to. Papaliwanag ko po, Kaibigan mama. to, Ganito po kasi nangyari doon. Kasi, ma'am, unang-una, nakita ko yung pamangkin niya, ginagamit yung motor ni Leia. Yung pamangkin niya, balasubos mo magmaneho yun eh. Akala mo lang yun, pero Balasubos syempre, po. Tapos, ingatan niya na isang araw pa po, nakita ko rin po si Beth. Mga manginginom din po yan sila. Amin ko, Totoo, manginginom inamin dito. namin yun. Kaibigan Nagmamaneho namin ng yan lasing. dati, pero- Tama po ba yun? Eh kung may mangyari sa motor, sino po? Mananagot. Kami rin po kasi nagsangla kami. Wala naman po kami usapan. Sangla lang eh. Tapos yung sinasabi mo, nakita ko kinakalkal yung motor, maling-mali ka ron, iha. Mali. Sinungaling, Bakit? sinungaling ka, Kaya mo sinungaling ako ka. nakita gano'n kasi tinatabi ko lang yung motor kasi nakabalandra yung Saka wala motor. kang karapatang Nakabalandra murahin yung ako, motor. ha? Tandaan mo yan. Oo, may mali ako doon. Oo, inaamin ko. Pero yung sigaw-sigawan mo ako, mali rin yun. Natural. Kaya Motor niya sumisip yun sa kanya kasi may nangangailangan ka. Yun lang yun. Ay, hindi ganun chip sa ka. ganun yun. Imbis na kayo Kaibigan dapat ko na may yan. utang na loob, di ba? Oo, wala kayong utang na loob parehas. Nakiusap kayo, pinagbigyan kayo. Ngayon kami pa rin na masama sa inyo. Teka muna. Teka muna. Ngayon, yung patunay kung saan napunta ang mga tuta nito, anong kwento doon, Boyet? Ang nangyari po kasi sa kanya, nakunan po siya. Hindi totoo yan. Nakunan Hindi siya, totoo. kinain niya yung Yes, mga anak opo. niya. Kinain niya. Walang ganun. May ganun. May ganung aso, May kinakain yung nagsabi anak kasi niya. sa amin, Wala. ang anak daw to. Kung nabenta yun, ba't siya mangungutang at magsasangla sa'yo? Oh. Siyempre, baka Oh, pinira bakit nila. siya magsasangla, di ba? Alam mo, may ganon. May ganon. Kinakain po yung aso, kaya natakot ako. Nagulat ako eh, kinain niya eh. Pero patay na po siya nung kinain niya. Dalawa lang po. Alam Patay mo, na siya. ganon, ang dog naman, hindi niya kakainin pag buhay. Usually, di ba, pagka medyo may problema yung dog, ayun kinakain nila. Parang feeling nila, parang ay, Hindi, makakatapon lang stress to. na rin po kasi rin siya eh. May instinct yung dog, hindi ba? Correct. Okay, so, baka naman ganun ang nangyari talaga dyan. Kasi nga naman, sabi ni Boyet, bakit mangungutang si Leia kung pinagkakitaan nila yung mga supling, yung mga tuta, di ba? So, bakit meron ka bang katibayan na nakita mo yung mga tuta talaga? Hindi naman. Sinabi rin po ng kaibigan namin taga Bulacan kasi po taga Bulacan po yan. Kami sa Malabon po, ma'am. Dapat may patunay ka. Kamukha na kayo. Ay, teka muna, sandali lang. Nakakagigil ka. Huwag na kayo masyadong maghusgahan kasi lahat naman tayo hindi perpekto. Hindi lang kayo nagkakasundo sa puntong ito. Dati naman okay, di ba? So, wag natin yung panandali ang bagay, wag natin gagawin panghabang buhay. Pakita nga na itsura ng motor, Ryle. Ayun, no? Magara din yung motor na yan, ha? Mukhang mahal pa yan. Mukhang medyo mamahalin siya, ha? Ayan. So, ito sanang pinagkakakitaan ni Leia kung saan ang meron siyang lisensya. Napaso ang lisensya mo. Sabi ko sa kanya, Boyet, ikaw ba may trabaho? Opo. Kung pareho kayong may trabaho, hindi ka na mangungutang. Ay nga po, mami, kaya nga po gusto ko rin po sanang kalimbawang matubos ko po yan. Panggamit po niya ng panghanap buhay. Service po. Hindi na rin po Kasi siya malayo po yung trabaho ko eh.
Ang taga, nangupahan na po kami dito sa Marilao. Bukawi pong trabaho ko. Bali, provincial rate na po kami dun eh. Alam mo, kung gagamitin mo lang itong transportasyon, hindi nyo rin napakinabangan. Tama. Sa kanya. Di sana ito, ikaw ang magmaneho para may kita kang sarili mo. Tama. Diba, sobra-sobra pa sa pamasahe lang. So eto ngayon, sino ang may mas matibay na punto? Si Beth na pinagsanglaan o si Lea na gusto protektahan ng motor na isinangla? Subaybayan ang opinyon ng ating mga harapang tagapayo at mga sausawero dito lang sa Face to Face Harapan. Sinong sisimamo at face to face? Sinong ngingiti? Rin mo. Okay, narinig na natin ang parehong panig mula sa motor hanggang aso. Ayan, Donita and Ryle, sa puntong ito, sino mas dehado? Sorry ate Parang feeling ko kay Ate Beth. Sa lawahan. Pula ka eh. Ay, hindi. Sige, mahal ko po trabaho ko. Feeling ko ang kliyente ko ang dehado. Aba! Hindi, seryoso. Pero si Ate... Mahaba ilong mo. Oo nga po eh. Okay. So, dehado si Beth. Yes, kasi siya na nga pinagkatiwalaan ng motor, tapos siya pa yung inanuhan, and then yung aso pa niya, hindi pa binalik. Di ba, mas kung ako, aso ko din naman yun, magagalit din ako eh. Baka kung anong nagawa ko sa kanila eh. Correct. Ikaw naman. Para sa akin, yung sa motor, sa totoo lang, Ate Coring, siguro wala namang masama kung gamitin. Pero ingatan lang. Kasi hindi naman talaga sa'yo yun. Sinangla ngayon, kung ano man masira doon, obligado na siya ipapayos mo yon kasi ikaw naman ang gumamit na during that time, di ba? Pero walang problema doon kung gagamitin talaga. Parang sa bahay din yan, sinangla mo, syempre pwede mong tirahan talaga yon, di ba? Parang ganun. So gamit, pwede rin gamitin. Tapos itong aso naman, talagang sa'yo talaga yan, di ba? Minsan... Okay, mga sausawero at sausawera, handa na ba kayo sa inyong mga opinion? Eto, yes, Ate Coring, handa-handa na sila. Ikaw naman. Ano masasabi mo? For you, Ate Lea, so based po sa contract na pinagkasunduan nyo ni Ate Beth, wala naman po naka-indicate doon na hindi nila pwede gamitin yung motor. So, pwede po nila gamitin based po sa verbally na napag-usapan nyo. And bakit nyo po pinapakailaman yung motor na nakasangla po sa kanila, hindi niya pa po nababayaran yung 6,000 yung 6,000 yung sa kanila. Kulang. Balanse. Oo, yun. Yes. Hello po, Ate Beth. Sana po, bago po kayo may pag-transaction, sana po kinonfirm nyo po si ate po na kung sakali pong isasanla sa inyo yung motor is pwede pong gamitin. Para kung sakali pong sabihin niya na hindi pwedeng gamitin ng motor, makapag-isip pa po kayo. Kasi, makapag-isip pa po kayo kung tutuloy niyo po ba yung sanlaan kasi since hindi niyo rin po magagamit yung motor. So, para saan pa po? And then yung sa aso po, sana hindi po kayo na ipag-transaction ng nakainom kasi kawawa naman po yung aso. And then, kahit bulldog po yan, malaking value po. Mahal pa rin po ang value niyan. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan. Huwag makikipag-transaksyon ng lasing. Ayun. Tama. Okay. Harapang tagapayo, Doc Camille, what do you think? Okay, una-una, bigyan ko lang kayo ng idea. Pag yung sinasabi kasi ng isang aso na buntis, it takes about 2 months lang. So, 63 to 70 days po, pwede na siyang manganak. Pag sumobra doon, yun yung mga stillborn, mas mahahalata mo kung talagang namatay yung aso. Pero pag usually po, it's 63 days. Yun yung okay. Alam niyo yung sinasabi natin, kung talagang mahal niyo ang isang aso, kayo rin, matututo rin kayo kung paano kayo rumispeto at mahalin niyo yung sarili niyo. Kasi kung minsan, di ba, pag lalo na kung nag-iisa kayo, kung balo na kayo or wala na kayong mga anak, ang tendency, meron kayong isang kaagapay na alam niyo magko-comfort sa iyo. So bakit mo papabayaan na 5 buwan doon sa lugar na hindi naman talaga niya environment yon? Pangalawa, nagtataka rin ako sa iyo, Lea, kasi sinabi mo PWD, doon ako nagwo-worry kasi sinabi mo hearing impaired, tapos 14 years old. Dapat marunong ka rin mag-sign language. Dahil kasi imposible na makakapag-communicate ka na puro yung parang paungol lang. At saka at the same time,
hindi kasi pwedeng sabihin mo maggagala lang yun basta-basta. Pwedeng madisgrasya yan dahil hindi niya nadidinig. So, kung meron ng motor dyan o merong sasakyan na hindi mo alam. So, madidisgrasya yung anak mo. So, sana bigyan mo rin ng pagkakataon na mas maging responsable kang nanay. Sorry, pero sana maintindihan mo, iba yung mabait na nanay, pinapabayaan yan. Mas maigi maintindihan mo maging responsabling nanay ka. Ayan. Ako, iba pa yung responsabling, taga-alaga ng aso. Iba pa yung responsabling nanay. Yes. Concentrate na lang muna tayo sa mga anak. Di ba? Dahil yung mga anak mo, hindi mo alam kung saan nagpupunta. Yes. Okay, Dr. Love, ano ba ang tamang pananaw ng isang Kristiyano pagdating sa pangungutang pagsasangla? Moral responsibility natin, palagi nating sinasabi. Lahat naman tayo nagkakautang. Ako, kababayad ko lang na Meralco, may utang na naman ako ngayon, di ba? Ganun talaga eh. Yan ang bahagi ng buhay natin. Pero ang mahalaga, alam natin yung responsibilidad natin doon sa kausap natin, no? So, gawa na ng paraan na tubusin na yung motor para magamit ninyo sa paghahanap buhay, no? And sa aso, sana mabalik na sa tunay na may-ari yung aso. Mapag-uusapan ninyo yan. After all, magkakilala naman kayo. Kung ano man yung mga shortcomings ng bawat isa, we can learn to forgive and start anew, no? Wag na nating balik-balikan pa yung pagkukulang nung nagkasala sa atin. Bigyan natin ng isang pagkakataon pa yung ating pagkakaibigan. Ayan, oo, kasi... Well, motor at aso lang yan, pero ang relasyong maganda pang habang buhay. Yes. Hindi ba? Ayaw din natin pang habang buhay na may kagalit. Okay, Attorney Lorna, paano ba ang tamang proseso ng sanglaan at ng gamit? Ayan, kasi maraming ganyan, Hindi yung bangko, hindi yung pawn shop, yung sila-sila lang, hindi naman sila marunong. Alam mo, ang mga, ewan ko sa barangay ninyo, pero ang mga barangay, kung minsan, merong legal officer ang barangay. Pwede kayo magkonsulta. Pwedeng mamagitan. Oo, pwedeng magkonsulta sa barangay. Or yung away nga, magkabarangay ba kayo? Hindi, lumipat na sila ng Bulacan. Lumipat ka ng barangay. Oo. But anyway, ang iniisip natin, ang kasulatan puro legal. Hindi, ang kasulatan ay tungkol sa trust. Kagaya ng sanlaan, dapat malinaw kasi hindi lang pwedeng trusted mo siya pero tinan mo ang nangyari. Walang nangyari. Kung bagay, kailangan klaro. Sino ang magre-repair? Kailan isusole? May interest ba? Yung etc. no? Pero ang point ko dito, hindi lahat nalalagay sa kontrata. Kagaya ng lalo na kung animals or yung love and affection. Hindi mo pwedeng sabihin, love my dog, no? Kasi nakikita ko dito, pareho kayong walang love sa aso na yan. Bigay na natin kay Dr. Love. Bigay na natin kay Dr. Love. Kasi ang mga kagaya ng children and pets, meron niyang instinct. Alam nila kung minamahal sila. Alam nila kung minamaltreat sila, no? So, merong ang parable, di ba? Ako na magsabi nito. Yung nag-away tungkol sa baby, di ba? Si Solomon, the wise man sa Bible. Sabi ng isang nanay, akin tong baby. Sabi ng isang nanay, hindi, akin to. Sabi ni Solomon, na isang wise man, hatiin natin yung baby. Oh, di mamamatay yung baby. So sabi ng isang nanay, na tunay na nanay, hindi na lang hahatiin, sa'yo na lang. Kasi kanya yung baby. Gusto niyang iligtas yung baby. Ganun din, pag sinabi natin, hatiin natin yung aso na yan, sino magsasabing, wag na lang, sa'yo na lang yung aso na yan. Ayun, okay. Naku, kung makapagsasalita lang ang aso, sinermo na kayo ni Tasha. May solusyon pa kaya ang alitan sa sanglaan o tuluyan na rin nawala ang pag-asa na magkakaayusan ng dalawang magkaibigan? Ang aso talaga, parang baby.
TV sa kwarto. Totoo. Nakakadala talaga sila ng kaligayahan sa atin. Mga tunay na regalo galing langit itong mga ito. Kawawa naman, ayan, wala siyang kamalay-malay. Anyway, okay, Beth Lea, nakita ko na kung paano natin ito susolusyonan. Naku, magpasalamat kayo, merong face-to-face, ha? Oo, ha? Talaga. Okay, so, ang gagawin ko, bayaran ko yung kalahati ng balanse niya. Okay? Yung kalahati, 3,000. Bakit? Siyempre, kailangan mo namang itrabaho yung nananatili. O paano siya magtatrabaho? Walang lisensya. Tutubusin ko yung lisensya niya. Okay? Tutubusin ko yung lisensya para makapaghanap buhay. Pero paano yun? Nasa iyo yung motor. O kailangan yung pagtrabahuhan. Kailangan yung pagtrabahuhan ang pagbayad ng 3,000 na lang. Hindi na lang. O, di ba? So pagka natubos na yung motor, may lisensya ka na, pwede ka nang maghanap buhay. Tama ba? Okay ba yon? Okay. O, to, ito naman, kailangan, hindi natin pwede hatiin. Ibalik na natin sa may-ari, hindi ba? O, okay ba yon? Aalagaan mo ba yan? Opo. Okay. So, yung pagpapabakuna nito, dahil every year ang bakuna, sagot na ng kapatid ni Doc Camille. Diba, Doc Camille? Vet kasi ang kanyang kapatid. O, hindi ba? Siguraduhin natin dahil kapag nagkasakit ang aso, lalong malaki ang gastos mo. Okay ba? O, so, okay na kayo. Hindi na kayo maghihinalaan na pinagtataguan kayo. Kung pinagtataguan kayo, di sana hindi humarap yan. Di ba? Gusto rin nilang maayos eh. Di ba? Okay. O, so, anong gagawin natin? Ngayon, kailangan nyo magbati. Hindi ba? O, tumayo ka na yan. Tumayo na kayo. Ikaw, lalo na. Ikaw may kasalanan. O, ikaw yung may utang. Hindi na tayo nagkaintindihan. O, dalawa na ang nanay ni Tasha. Dalawa na ang nanay ni Tasha ngayon. Hindi na lang iisa. Pwede mo naman bisitahin. Di ba? Pwede naman po. O alagaan mong mabuti at tanungin mo sa vet kung talaga nakunan yan, bakit siya nakunan, okay? So, kung po pwede sana, pagupitan mo na rin ng kuko kasi ang haba-haba na. Okay, salamat. Balik tayo ulit sa kahalagahan ng usapan. Hindi ba sa usapan, pero usapang matino. Siguro, kahit pa ulit-ulit po tayo, maganda ding ulit-ulitin talaga natin sa kahit na ano pong kasunduan, lalo na't kaibigan o kapamilya, malinaw ang mga panuntunan. Sa pagsasangla ng motor, pati pagpapalahi ng alagang aso, hindi malinaw ang nangyari sa magkaibigang Beth at Lynn. At ito na ang naging mitya ng kanilang peace of mind at saka yung tinik sa dibdib. Imbis na focus na lang sila sa totoong mas mahalagang bagay tulad ng paghahanap buhay at pag-aalaga ng mga anak, ay dito na pupunta sa maliit na issue ang lahat ng enerhiya at oras. Tandaan, sa lahat ng kasunduan, sinsinin ang mga panuntunan. Okay, salamat at nagbati rin ang dalawa at napunta na si Tasha sa kanyang tunay na tahanan. Ayan, ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Ibigay ko na Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabon na sabuting, tama o mali. Galit, bate. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusto. Isang pamanang bahay ang pinag-aalitan ng magkapatid. Karapatan ko talagang humabol kasi anak din po ako ng nanay ko. Anak din naman siya. Ang sinasabi ko lang sa kanya, wala nang espasyo. Isang pa po siya pupunta doon. Hindi ka nga tumulong sa nanay kahit na... Ikaw na uli ng anak. Paano naging isa iyo? Pangalan mo yun? Pang anak ko pa rin ang nagpagawa. Pagpare-renovate, pagpapataas. Anak ko pa rin ang nag-ano. Harapin mo face to face.